our guest speaker, Sir Paul Ray Lara. So, Paul, Sir Paul, Fireball, welcome po sa fireball, um, so, the floor is yours po, Sir Paul. fireball. Thank you. Just want to ask kung clear yung audio ko. Yes po. Ayun. So, thank you very much. Good evening, Sir Hillary, and sa lahat po ng nandito ngayon, magandang gabi. So, ang topic natin for tonight is what is real salvation? Ayun. Yes, what is real salvation? So, um, salvation, ibig sabihin gusto nating ma-save, no? Gusto nating ma-save. So, ano yung ating gagawin? Okay? So, maraming maraming grupo, no, sa Christian faith na ito ang kanilang mostly tinuturo, no? So, uh, usually tatanungin nila, no, do you surrender to Jesus? 'Di ba? Kung hindi tayo naka-surrender, we will not be saved. Okay? So, yun ang kanilang mostly yung main, no? Pero ngayon, maganda mapag-usapan natin yung kung ano ba talaga yung tunay na pagkaligtas, yung salvation, no? So, una, gusto kong i-clear, no, na si Lord Jesus Christ, no, hindi naman siya talaga ah, nagpunta rito para turuan tayo ng maligtas. Okay, na parang tinuro niya na, oh, ano kayo, sumunod kayo sa akin para maligtas kayo. Di yun ang kanyang utos. No, ang talagang tinunta niya rito ay turuan tayo kung ano yung tunay na layunin ng buhay. Which is, makikita natin yun sa kanyang utos, yung unang-una, which is to love God. To love God with all our hearts, all our mind, and entire being. So, yun ang kanyang turo. And yung sumunod is love your neighbor as you love yourself. So, makikita natin na ano, hindi siya, kasi kung tinuro niya yun, dapat kasama yun sa utos niya. No, na sabihin niya na kailangan sumunod kayo sa akin para maligtas kayo. No? So, and in the Bible, he also said na, if you love me, you will follow my commandments. Kung mahal natin siya, you know, susundin natin siya. No? Uh, Believing in God is quite different in uh, obeying and ultimately loving God, no? Big naniniwala lang tayo sa sumusunod at nagmamahal tayo, tagapagmahal tayo ng Diyos. So anyway, kung bakit ko ito bringing out, kasi papunta tayo rin nga sa salvation eh, no? Ang salvation kasi is more of ang concern natin is yung sarili natin, unfortunately. Okay? So, may gagawin tayo, susunod tayo, o let's say, magsisimba tayo, no, para maligtas tayo. Okay? So, wala namang masama na maligtas. No? Pero kung yun ang magiging dahilan kung bakit ka pumupunta sa simbahan, sa mosque, o sa temple, ay na-miss natin yung tunay na point. No? Na
ang concern pa rin natin is yung sarili natin. Hindi yung nagpunta tayo sa simbahan kasi gusto nating mapalapit sa Diyos. Okay? So, magkaiba yon. Kaya, dito sa Living with Meditation, sa totoo lang, hindi madalas pag-usapan yung salvation, no? And ang more topic is on how to love God o yung love for God. No, hindi yun na, sali kayo sa amin, dito kayong maliligtas. Okay? So, hindi natin yan madalas marinig dito sa mga kasama nating teacher dito sa Living with Meditation. Kasi nga, ang concern ng salvation is yung ating sarili. Kung maliligtas ba tayo o hindi. Okay? So, pero, no, nga, sabi ko kanina, hindi naman masamang maligtas. No, hindi naman masama. Pero, ang tunay, no, we're going to the answer now, no. Ang tunay na pagkaligtas, no, pagkaligtas is una dapat malaya, no, malaya muna tayo. Malaya tayo sa pagiging self-centered. Yung, no, kung gusto ko talagang it's an irony, no, parang kung kailan hindi mo gustong maligtas, saka ka maliligtas. Yun yung tunay. No? Kasi you don't concern of yourself, but you concern yourself with what is pleasing to God. Okay? And when you are in that condition, you are truly saved. In the sense na, saved, saan tayo na saved? Saved tayo sa pagiging, yun nga, makasarili natin. No, na ang laging concern natin ay yung sarili natin. Kasi kung ang sentro ng buhay natin is yung laging kung ano yung maganda sa atin, ano yung okay sa atin, ano yung benefit sa atin, it will lead to gradually not being concerned of others, not being respectful to others. Kasi, ang priority nga natin yung sarili natin. And eventually, it will lead to sinfulness. You know, kasi, hahamakin ng lahat o gagawin ng lahat para lang masatisfy yung sarili natin. So, yun ang magiging problema kung we are concerned of our own salvation. Yan ang problema nun. So, kung gusto talaga natin na tunay na maligtas, kailangan maligtas muna tayo sa pagiging makasarili. Okay? And that is, you are not concerned of your own. You know? You are concerned of what is pleasing to God. And in that way, you are saved from selfishness. Kasi yun lang ang magse-separate sa atin, sa pag-ibig natin sa Diyos. Kasi ang tunay na pag-ibig ay pagbibigay. Okay? You are willing to give. You give your time, you give your energy, you give your love to the Supreme Person. So, yun magandang maging malinaw sa atin. Na sana malampasan natin yung concern natin sa pagiging salvationist. No? Parang ang concern natin, maliligtas ba ako? Pag sumali ba ako dyan, maliligtas ba ako? Pag nag-meditate ba ako, maliligtas ba ako sa interno?
mas maganda dahan-dahan malampasan natin. No? Meron nga ako narinig sa ating spiritual master na sabi niya kung let's say meron daw let's say may bilang, no, yung mga maliligtas, let's say 2,000, no, so marami na nakapila, no, 2,000, tapos halimbawa ako, say, no, pang 2,000 na ako, doon sa mga maliligtas na yon, no, and then may dumating na isa, humahabol, pang 2001. Supposed to be hindi na siya maliligtas Kasi pang 2001 na siya di ba? Yung true Christian daw, talagang totoong Kristiyano, no, would rather give his spot to that person. Yung pang 2001 na yun, sasabihin niya, mauna ka na. Diba? Hayaan mo na akong, hindi makapunta sa kaharian ng Diyos basta ikaw makapunta ka sa kaharian ng Diyos. So that is real concern for others. And that only, yung ganong consciousness ay magkakaroon lang tayo nun kung tayo ay a lover of God. No? Kasi malaya na tayo sa pagiging pagiging self-centered, no? Kasi kung iba 'yon, 'di ba? Hindi diyan ka na, nahuli ka 'di ba? Ikaw nang hindi ka na maliligtas kasi 'di ba ewan ko nagnig yun, may ganung grupo na nagtuturo na gano'n na kung sino lang daw yung sa church nila, yun lang daw yung maliligtas. At may bilang sila kung ilang sila maliligtas. But unang-una, that is not true because all of us are children of God. Ibig sabihin, lahat tayo may kakayanan o may karapatan na makauwi or magkaroon ng loving relationship with God, makapunta sa Diyos. So, it's not that it's limited. No, each one of us, no, can be a lover of God, therefore can be with God. No, hindi siya sa certain group, sa certain sekta nasasalihan mo o grupo nasasalihan mo. So, yun, gusto kong i-share sa inyo na kung gusto natin talaga ng salvation, no? We should be free ourselves. Mapalaya natin sarili natin sa concern natin sa sarili natin. Bagkos ang dapat nating intindihin is yung kung ano yung magiging kalugod-lugod o pleasing sa mata ng Diyos. Yun ang ating gagawin. Okay? So, meron, parang ang katotohanan, magiging hindrance pa siya pag ang concern mo yung kung paano ka maliligtas magiging hindrance pa siya ng pagkamit natin ng tunay na pag-ibig sa Diyos. Kasi nga, kung ang concern natin yung sarili natin, yun ang laging mauuna. No, mas mauuna pa siya kaysa sa pag-ibig sa Diyos, mauuna pa siya kaysa sa pag-ibig sa kapwa. So, kung yun ang magiging concern natin, hindi talaga tayo magiging tunay na malaya. Hindi tayo talaga magiging o makakatikim ng
ng pag-ibig sa Diyos. Kasi nga, una yung sarili natin eh. Kumbaga, kung papapiliin eh. Anong, you know, anong gagawin mo? Yung mahirap na gawain o pero makakapagsilbi ka sa Diyos o yung hindi ka gagawa ng mahirap, no? Ano ka lang, tawag dito, mas madali para sa'yo. Pag sinabing, halika, magsisilbi tayo sa Diyos, pero it will require, let's say, sacrifice, no? It will require sacrifice. Kung ang concern natin is yung sarili natin, hindi natin gagawin. Kasi, yung hirap naman yan, di ba? Ba't natin yung gagawin, di ba? Baka pwedeng may mas madali dyan. Kaya nga kung mapapansin nyo, ewan ko kung familiar kayo doon sa bago si Lord Jesus Christ dun sa Bible may story na nag-pray siya na ang sinabi niya let this cup pass but not as I will but as you will. Kasi alam niya na gagawan siya ng masama ng mga tao. So at that time, alam niya na. Pero ang dasal niya na hindi yung gusto niya ang mangyari, but yung kung ano yung gusto ng Diyos. Okay? So ang gusto ng Diyos ay yung mga anak niya, tayo, ay makarinig ng katotohanan kay Lord Jesus Christ, no? Yung tungkol sa pag-ibig sa Diyos. No, pero yung mga tao, yun ang ginawa sa kanya. No, yung sinaktan siya, pinahirapan siya, and eventually, pinako siya sa krus. So, yun ang nakakalungkot, no? So, maganda nga malaman natin yun, no? Isa pa yun sa sa karamihan ng misconception about doon, yung pagpako sa krus, no? Na ni Lord Jesus Christ, no? Marami rin na nagtuturo o naniniwala na okay lang yun kasi ginawa niya yun para maligtas tayo. Yun na naman, papunta na naman tayo sa salvation. No? Si Lord Jesus Christ pinako para sa ating kaligtasan. Okay? And sorry, nasa gilid ako ng daan. Dumatrak. So anyway, unfortunately, no, yun nga, may nagtuturo ng ganon in the name ng Christianity na, meron pang iba may kanta I'm so happy. No, may ganong kanta pa sa church, I'm so happy that Jesus died. Okay? For my sins. Para maligtas ako. So, kung susuriin natin yung maigi, parang mahirap yung tanggapin. No? Kasi, kung mahal mo si Lord Jesus Christ, hindi mo yung gagawin. Nung maaari nga, ikaw pa mag-sacrifice. Hindi po ba? Yan ang Diba? Kung sino rito yung may magulang. No? Magulang, no? Tayong mga magulang. Let's say, magiging masaya ka ba? Kasi yung mahal mo sa buhay, let's say, yung anak mo ay nagbuwis ng buhay para sa'yo, para maligtas ka, tapos isa-save mo ba yun? No? Ako hindi ko yung magagawa bilang magulang kasi I'd rather be the one
to sacrifice, no? Para yung anak ko yung mabuhay, parang ganon. Well, let's say, sa isang situation, no? So, isa pa yung misconception sa turo, no, sa Christian, no, na concerning salvation, no? Na parang, yes, we are happy na, si Jesus ay napako kasi maliligtas na tayo. Yung dugo, yun pa, no? The blood of Jesus will be saving the whole world. Okay? Parang yung isa pang kinukumpara nila si Lord Jesus Christ sa lamb. No? Alam niyo po yung lamb, yung tupa. No? It's called sacrificial lamb. No? Parang isa-sacrifice siya para maligtas tayo sa mga kasalanan natin. Okay? This is not true. No? Kasi sa Bible, nakalagay naman doon na, kung gusto lang natin ma-save, hindi na kailangan ng ganon. Kasi, di ba, mayroong prayer sa Psalm, no, sa Salmo. O Lord, save us by thy name. Okay? Yung name lang ng Supreme Person can save us. Very powerful yung mga names ng Supreme Person. That alone can save us. So, hindi na kailangan na, mamatay pa o i-sacrifice pa yung anak ng Diyos para sa ating mga kasalanan. No, it is not. No, hindi na yung kailangan. So, dito sa Living with Meditation, mula nung nag-aral ako and nag-start akong mag-practice ng meditation sa Japa meditation and kirtan, lalo kong naintindihan, no, yung tinuturo ni Lord Jesus Christ. No, kasi nga, karamihan, no, ng tinuturo is nami-miss yung point na ang turo ni Lord Jesus Christ is love for God. It's not salvation. No, it's not na para ma-save ka. Okay. Pero, again, hindi ko naman sinasabing, parang hindi pwedeng hindi ka ma-save, di ba? Pero sinasabi ko, yung true lover ng Diyos is willing, no, to give up everything. Kahit na hindi na siya ma-save, basta makapag-serve siya. Basta makapaglingkod sa Diyos. Kahit hindi nga siya makauwi sa kaharian ng Diyos. Diba? Pero makakapag-serve pa rin siya. Halimbawa, dito sa mundo na to, maraming suffering, diba? Merong birth, diseases, old age, and death. No? But a devotee of God is willing to stay here so that other children of God will know God. He will stay here to, teach about God, teach about the chanting of the names of God, teach about how can they develop love for God. And when they do that, and when they develop love for God, that is real salvation. Kasi, malalampasan nila na yung pagiging makasarili. Okay? And that selfishness is the one that, yun yung humaharang, o pumipigil sa atin. Para tayo ay
truly mag-surrender sa Diyos. O ibigin natin, ialay natin yung ating buhay sa Diyos. So yun ang pagkakaiba ng true salvation at saka yung salvation na sarili mo ang iniisip mo. A true salvation is, you're not concerned of your own salvation, but you are concerned of serving God and loving God. Okay? Again, dito sa Living with Meditation, lahat yan ay aking natutunan. And, sa pag-aaral ko, makikita ko na yun talaga yung real meaning ng tinuturo ni Lord Jesus Christ. It's not about, being concerned of myself. No? Kasi sa kanyang pamumuhay, makikita natin na si Lord Jesus Christ mismo, hindi naman niya concern yung sarili niya. Hindi naman sinabing, Lord, sana hindi na lang ako nagpunta rito. Ang hirap dito. Diba? Sasaktan ako dito. Ang init-init dito. O yung mga tao, kaya naman nila maniwala sa'yo. Sana hindi na lang ako, balik na lang ako dyan. Balik na lang ako sa area ng Diyos. Ligtas mo na ako dito. Diba? Hindi niya naman, makikita mo na si Lord Jesus Christ mismo, wala siyang gano'n na, Lord, ligtas mo na ako dito sa mga tao na to. Hindi ganon. No? So, yun, natutunan ko, naintindihan ko. Sa pagpapractice ko ng chanting, nalilinis ang puso at isipan ko. Ganon din kayo, pag nag-practice kayo ng chanting, eventually, maintindihan natin, yung tinuturo ni Lord Jesus Christ. Eventually. Na ang tinuturo niya ay pag-ibig sa Diyos ng buong puso, buong isip at buong pagkatao natin. At yung pangalawa ay yung pagmamahal sa kapwa, gaya ng pagmamahal natin sa ating sarili. At hindi lang yon, isa pang natutunan ko, kasi dito sa Pilipinas, we are Christian country. Actually, tayo lang ata dito sa Southeast Asia, yung Christian country. And we think of being Christian on an outside the appearance. Diba? Iniisip natin na Christian ka or sa Catholic ka if you are, let's say, wearing a cross. Diba? O tayo, nasa naniniwala tayo, nagsa-sign of the cross, yung mga ganon. No? Yun ang iniisip natin. Uy, Christian yan, tingnan mo, merong may suot na cross. O, tingnan mo, Christian yan, nag-sign of the cross. Yan. O ito, hindi ito nag-sign of the cross. Yun. O wala tong cross. O tingnan mo yung nila. Tingnan mo yung beads nila. Walang cross. Okay? So, ganun natin tingnan. Pero kung titingnan mo maigi, you ask yourself, when Lord Jesus Christ came here, is He wearing a cross? Diba? Meron ba siyang nagsuot ba siya? Si Lord Jesus Christ mismo, tingnan niyo. Meron ba siyang kwintas na may cross? Or pag nagdasal ba siya, nagko-cross ba siya? No? Hindi natin siya makikita. There's no such thing that time. But what He teaches is the truth. The truth of what is the real goal of life, and that is love for God. No? So, dito sa meditation, dahan-dahan naintindihan ko yun.
Kasi siguro, as of now, meron pa sa inyo dito na ganun ang pananaw na ma o kung hindi man kayo, maaaring mga kamag-anak ninyo o kaya kapitbahay ninyo na pag nakita kayo, let's say may hawak kayo ng beads, tapos walang cross, yun, parang hindi kayo Christian. But to be Christian doesn't it doesn't have to do with, wearing a cross. Being a Christian is following Lord Jesus Christ. Kaya nga, Christian. And that is trying to develop your love for God in a day-to-day basis. So yun ang totoong pagiging Christian, and yun ang totoong magbibigay sa atin na kung gusto talaga natin ng salvation, yun ang magiging totoong salvation, that we are free from self-centeredness. Hindi yung parang, maliligtas ba ako sa impyerno, ganun. Maliligtas ba ako sa mga kasalanan ko? Kung gusto mong maligtas sa kasalanan, may isang paraan na practical din. Huwag kang gumawa ng kasalanan. Parang ganon, di ba? Gusto mo pala maligtas huwag kang magnakaw. Gusto mo maligtas na hindi ka makulong, huwag kang magnakaw, huwag kang mag-drugs, lahat ng bawal, huwag mong gawin. Yun. Safe ka na. In that sense, yun pala yung gusto natin, yung save. Diba? Hindi na, hindi mo lang in that sense na parang, gagawa ka ng kasalanan, tapos, gagawa tayo ng kasalanan, tayo mismo. Okay? Tapos, pupunta tayo sa church, sasabihin natin, Lord, sana mawala yung mga kasalanan ko. Okay? In the first place, ba't natin ginawa kung gusto din pala natin mawala? Okay? So there's a reason why. No? And that is because of lust. No? Kaya tayo nakagawa ng mga kasalanan. But, as much as possible, iwasan natin yun. And maiiwasan natin yun. Okay? Yung paggawa ng kasalanan, if we gradually develop this loving relationship with God. Kasi pag na-develop na natin yung taste natin to do material things, material activities, which are mostly simple activities, may iwasan natin yun. Yun yung talagang magliligtas sa atin in that sense. Kasi bakit? Kasi ayun, may dumaan ulit, sorry. Magliligtas sa atin yun. Kasi yung pinaka-ugat ng kasalanan ay bubunutin na natin. Kasi kung hanggang hindi nabubunot yon, makakagawa tayo ulit ng kasalanan. Okay? It's like, sabi nga, alam yung elephant, di ba? Yung elephant, pag naligo sa tubig yan, sa ilog, di ba? Linis na Kaso pagbalik niya, paglabas niya, kukuha uli ng lupa, ibubuhos na naman sa katawan niya. So how can we be saved if we are like that? So magdarasal tayo sa linggo, pagkatapos nun, babalik na naman tayo sa ating mga
mali o let's say masasamang ginagawa o nagagawa. So paulit-ulit na lang. So, magiging yung mga activities natin from Monday to Saturday, some or other, will be sinful. And then Sunday is like a wash day, parang ganun. Lilinisin yung mga kasalanan natin. And then Monday ulit, babalik na naman tayo. So, hindi talaga tayo na-save in that sense. No? So what will really save us, if we are concerned, is to take out the root of that sinful activity, which is activity based on ignorance, activity based on lust, na malalampasan lang natin o mawawala lang tayo sa ganong kondisyon if we develop attachment to God, if we develop love for God. Kasi nga, again, makakaramdam na tayo ng higher happiness. Happiness beyond material, sensual pleasure. Kaya yung mga dating gustong-gusto mo, let's say, pamilyado ka na. Okay? Pamilyado na tayo, ganun. Kaso, ang lakas pa rin ng desire natin sa opposite sex. O ang lakas ng desire natin magsugal. So, hindi natin yun mapipigilan kung hindi tayo makakatikim ng mas mataas na kaligayahan. So, ang mataas na kaligayahan na iyon ay makakamit lang natin sa ating koneksyon bilang spiritual sa supreme spiritual person, supreme Father, yung God. So, pag nagkaroon tayo ng relasyon sa Diyos, which is spiritual, loving relationship, yung ating taste for material things will be gradually reduced. No? So, dahan-dahan mawawala na siya. So, madaling salita, hindi ka na mag-engage. Dahan-dahan, o maiwasan mo na yung mga sinful activity. Therefore, you will be truly saved because your taste for material things, material relationship, material so-called happiness, yung temporary happiness, dito ay dahan-dahan mawawala na at ito ay mapupuno o mapapalitan ng iyong pagtikim, to taste that spiritual loving relationship with God. So, that in that way, hindi mo na, hindi ka na babalik dun sa mga dati mong ginagawa. So, makakalaya ka na dun. Maliligtas ka na sa supposed to be mga sinful reaction nun. No? Kasi hindi mo na ginagawa. Yun nga yung kanina kong nasabi na kung gusto mong hindi makulong, gusto mo malaya ka, gusto mo, huwag kang gumawa ng masama. Ganon din, kung gusto mong mawala yung mga kasalanan mo, huwag kang gumawa ng kasalanan. So, it seems like easy. No, it's easier said than done, no? But there is a way. Hindi siya ganun kadali, but merong paraan. No? At yun ang itinuturo sa atin dito sa Living with Meditation.
And that way is to always hear and chant the names of God. Kasi in this age, no, na tinatawag na Kali, ano, yung age of chaos, quarrel and confusion, you know, there's no other way than chanting the names of God, chanting the names of God, chanting the names of God. So yun yung way, yun yung ating paraan na ibinigay sa atin para tayo ay nakadevelop ng pag-ibig sa Diyos, yung palaging pagsambit ng mga pangalan ng Diyos. Therefore, if you taste that love for God, your attraction to this world will gradually be lessened or dahan-dahan magdi-diminish, mawawala. And yung attraction mo sa Diyos ay tataas ang tataas. Therefore, kung ganoon, hindi ka na mag-engage sa mga sinful activity. So, kung hindi na tayo mag-engage, dahan-dahan, hindi mo na mako-concern na maliligtas ba ako. Sama, hindi ka na gumawa ng crime eh. Kumbaga, hindi ka na makukulong. Ganon. So, yun ang tunay na salvation. You know, yung pag-ibig sa Diyos na kung saan yung tendency natin to commit sins will gradually mawawala. Okay? So, I think that is enough for now. Baka meron kayong nice itanong. Our question and answer is open. Thank you very much. May question po dito si Ma'am Luz Biminda. Sir, ask ko lang, curious lang ako doon sa pagiging Diyos ni Jesus. Curious ako doon sa pagiging Diyos ni Jesus. Bata pa lang ba siya nang mag-umpisa siyang mamulat sa mundo, ay alam niya na agad na siya ay God the Son? Aware ba siya na si Father Joseph ay hindi niya ama biologically at first? Okay. Luz Bininda, tama po ba? Si Ma'am Luz Bininda nagtanong. Yes, Ay, po. opo, sir. Yes. Lord Jesus Christ is fully aware. Is fully aware of everything. Alam niya yung mission niya, alam niya yung kung bakit siya nandun. He is fully aware that he appeared in this world to teach us for God and to truly save us in that. So, ano yun? Si Joseph, Mother Mary, alam niya. No? So, madalas siya rin naman sabihin niya, I came in this world to not on his own, but on the instruction of the one who sent him. Hindi sa kanya, but the one who sent him. So again, maganda rin i-clarify yun. No? That Lord Jesus Christ is not himself the Supreme Father, but he has Supreme Father. Kasi yung iba nako-confuse din eh, di ba, na parang hindi siya rin, yes, tama, siya ay Diyos. Lord Jesus Christ ay Diyos. But he is the Son. Kaya nga, yung Son of God, yung Diyos anak. And there is one whom he loves, and that is his Father, and Diyos Ama.
na sa Biblia ay may mga pangalan na lalo Yahweh, El Shaddai, di ba? You know? And Lord Jesus Christ called him Abba or Father. So, meron siyang Father. Kasi yung iba, hindi. Di ba? Meron, Jesus, kasi sinabi ni Lord Jesus Christ yun sa Bible din, no? Lagi nilang kinukote yun yung I and the Father are one. O, tinan mo yan, sabi niya, you know, I and the Father are one. Ako at ang Ama ay isa. Okay? So, siya rin, Diyos din siya rin yung tatay. Pero kung susuriin mo yung maigi, even in, let's say, grammatical, parang iano mo, yung word na and, o yung at, it connotes two person. I and, may and, the Father. So, ibig sabihin, ako at yung Ama ko. Ano ba? Ay isa. Okay? So, dalawa sila. No? Na iisa. Saan sila nagkakaisa? Kakaisa sila sa pag-ibig at sa kagustuhan. They are one in love and in will. Di ba yung, alam mo yung pagkinakasal, di ba? Ngayon, kayo ay aking pinag-iisa. Di ba? Hindi naman yun na nagme-merge, hindi naman yung babae tapos yung lalaki, biglang magiging isa na lang silang tao. Hindi ganun. Isa sila sa pag-ibig at isa sila sa kagustuhan. That is the meaning of that. Okay? So yes, answering the question ni Ma'am is, Lord Jesus Christ is fully aware of His mission in this world. Thank you. Thank you po. Anyone? Meron pa bang nais magtanong? Pwede po kayo mag-raise ng hands. If may idadagdag pa po kayo, Sir Paul, mukhang wala na silang itatanong. Kung wala na nais magtanong, yun lang. Napakaganda po na sana. Anyway, Sir Hillary, may ongoing Christianity class na ba dito sa Living Meditation? Meron po mga students na ongoing. But not as one, like the whole group. Okay. Anyway, I'll encourage na yung mga students ngayon dito na mag-take up ng Christianity class sa inyong mga teacher kasi napakaganda matutunan nyo yung real teachings of Lord Jesus Christ. So, yun, advise you all to take that class. So, kung wala na pong magtatanong, thank you very much, Sir Hillary, at sa mga teachers na kasama natin dito. And, kapatid, magandang gabi sa inyong lahat. Haribol, namaste. Yetan po tayo before we end the class. Jaya, Jaya, Jesus Christos. 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 Jaya, Jaya,
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Bol, everyone.